Viral ngayon sa social media ang isang video na umano'y nagpapakita kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa isang tinaguriang iskandalosong snack session. Sa naturang video, makikitang tila may ginagawang kahina-hinalang aktibidad na agad umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ang issue ay lalo pang lumaki matapos kumalat ang alegasyon na may kinalaman ito sa paggamit ng illegal na droga. Ayon sa mga netizen at ilang source, malinaw sa kuha ng kamera ang kilos at mga gamit sa mesa na kahawig ng ginagamit sa pagtutunaw ng ipinagbabawal na substance. Bagamat wala pang opisyal na beripikasyon mula sa mga autoridad, dagsa na ang panawagan mula sa iba't ibang sektor na agad imbestigahan ang insidente. Maging ang ilang mambabatas ay nagpahayag ng pagkabahala, anilay hindi dapat balewalain ang ganitong klase ng kontrobersya, lalo na't nakasalalay ang reputasyon ng pinakamataas na opisina sa bansa. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni na PBBM at First Lady Liza Marcos hinggil sa lumalabas na video. Samantala, patuloy namang bumubuhos ang komento at reaksyon ng taumbayan sa iba't ibang plataforma online. Tutok lang sa aming susunod na mga ulat para sa mga karagdagang impormasyon sa mainit na isyung ito. Okay, overall head ay yung si Mrs. President during the campaign. So, mas alam ni Mrs. President kung sino yung mga nagbigay ng pera, ng mga politiko, or mga oligarchs. So, mas alam ni Mrs. President. Kaya nga, hindi na kayo magtaka kung bakit 76% ng na-appoint sa BBM administration ay mga dilawan. Kasi nga, si Mrs. President din ay dilawan. At yung mga yellow oligarkiya, okay, ay nasa kapangyarihan pa rin ngayon. Magkano kaya ang ibinigay? Sasabihin naman ng mga budol vloggers, no saan ang ebidensya nyo? Diba? Hindi pa ba obvious yung mga in-appoint? Diba? Yung mga nakaposition ngayon na mga bata ng mga yellow oligarch, hindi pa ba obvious yun? Sabagay, bulag naman talaga kayo at wala kayong common sense, diba? So, ito na mga kaloys, paano nga ba natin malaman? Pero bago dyan mga kaloys, pakinggan muli natin yung akusa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Okay? Pakinggan natin mga kaloys. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? And he is a very weak leader. Yan, weak leader daw. At nakita naman natin yan, di ba? Sabi ng iba, 8 months pa lang. Okay, more than 8 months pa lang. 8 to 9 months, pag na 9 months na. Bakit gano'n na lang expectation natin? Ang sagot ko naman, more than 8 months na, tapos OJT pa rin siya ni Gloria. Di ba? Ganun ba talaga siya na magmamalakad? Kailangan niya ng mahabang OJT. Baka the whole 6 years ay OJT pa rin siya, di ba, mga kaloys? Crucial yung yung first 100 days, tapos yung 6 months. Kung ikaw nga mag-apply sa company, you are given 3 to 6 months to prove na kaya mo talaga yung posisyon. Right? So kung sasabihin man ng mga nonalista vlogger or yung mga BBM vloggers or yung mga Ensaymada vloggers na masyado kayong atat, baguhan pa lang siya, come on. It only shows na wala kayong karanasan na na-on probation kayo sa isang trabaho. Sa bagay, karamihan sa inyo, mga budol vloggers, ay walang matitinong trabaho or full-time na vlogger. Kaya umaasa kayo sa generous allowance, diba? Mga bayaran. Ang karakter niya.
except for the name. Pero So, except for the name. So, diniscuss na natin to previously na talagang tinutukoy ni former President Duterte ay si Bongbong Marcos. Okay, na nagko-cocaine daw. Okay. So, ito naman mga kalays, may isang ex-senator din. Okay. May sinabi din siya about Bongbong Marcos. So, pakinggan natin mga kalays. Siya po si Nicky Cositing. Okay, yung dating senator. So, pakinggan natin mga kaloys. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. Never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. So, yan, di ba? So, kilala ni Nicky Cositing itong mga barkada ni Bongbong Marcos pa party. And di ba, doon din sa Made in Malacanang, di ba? Sinabi din ni, former President Ferdinand E. Marcos Sr. na anong alam mo sa politika, di ba? Nagpaparty lang daw. Sinama talaga yon doon sa pelikula, di ba? Kaya siguro inis na inis si Sandro. May pangarap siguro to si Sandro mga kalis na mambudol, di ba? Mambudol pa, di ba? So like father like son, mambubudol. So itong mga kalis, dito, sinabi ni Cositing na kilala niya yung mga barkada kasi nga si Cositing halos magkaedad lang sila ni Bongbong Marcos. So, kilala niya yung mga barkada ni Bongbong Marcos during that time na nagdodroga, nagpa-party-party, tapos tamad. Okay? Eh di sinabi na din sa diary ni Ferdinand E. Marcos. And that's a fact. Na lazy talaga si Bongbong Marcos. Kumbaga nasa nasa dugunan yung pagiging tamad. Eh nakikita naman natin ngayon, di ba? Si Mrs. President ang gumagalaw. Di ba mga kaloys? Yung mga katanungan nga, hindi niya alam paano sagutin or sino yung tao na in charge doon kasi nga si Mrs. President ang nagpapalakad sa gobyerno. Ang nakakalungkot lang, kaya maraming nadidismay ang mga Marcos loyalists, ang binoto ay isang Marcos, hindi isang Araneta. So nabudol nga. Hindi lang yung mga Marcos loyalist ang nadidismaya, kasama na rin yung mga DDS na sumuporta kay Sara na binoto din si Bongbong Marcos. Kaya hati. Yun yung hindi nakuha ni Daryl Yap at Senator Amy. Bakit nahati? Kasi ang gusto nila, hindi kayo mamili na kung anong Marcos. Ang gusto ni Amy ay kahit yung kapatid niya, okay, hindi mo sila pag-aawayin. Hindi ka ba dapat mamimili? Nako, Senator Amy, gusto mong magbulag-bulagan yung mga supporter niyo sa ginawa ng kanyang kapatid. Normal lang talaga yung tao na makabayan at umaasa na itutuloy yung ginawa ni Duterte. Kasi yun yung promise ni Bongbong nung election. Madidismaya talaga kung makikita nila na bumabalik dun, okay, sa time ni Noynoy. Kumbaga na baliwala yung ginawa ni Duterte. Kaya, wag na kayong mag-ilusyon, okay? Get real, Senator Amy. Mahati talaga yan. Hati talaga yan. Kasi marami talagang DDS na sumuporta kay Bongbong Marcos nung campaign ay nadidismaya. Hindi lang DDS, kasama na rin yung mga Marcos loyalist. Kaya nga lumiliit ngayon ang grupo na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Diba? Ilang grupo na yung nila, kalaban. Diba? Grupo ng mga Dilawan, Pinklawan. Grupo ng mga DDS na nadismaya. Grupo ng mga Marcos loyalist. Okay? I'm talking about Marcos Sr., okay, na mga loyalista. Okay, so nahati na talaga. So lumiliit na ngayon ang grupo ng mga BBM vloggers o mga supporters. So dito nga, ito si Pangulong Duterte nagsalita na, ito si Nicky Cositing nagsalita na. So nag-akusa sila. Okay, mga kaloys. So sasabihin naman ng mga budol vloggers, nasaan yung evidence sila? Well, ito si Pangulong Duterte, may intel yan siya, di ba? So, alam niya. At halos, ang marami din yung kilala si Pangulong Duterte, kilala si Bongbong Marcos. Tapos ito nga, si Nicky Cositing, kaedad lang niya. So,
kung sasabihin to ni Cositeng, o sige, mga nonalista, mag-file ng case si Bongbong Marcos. Alam mo mga kaloys, hindi talaga mag-file yan si Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba? Hihilingin ni ng kalaban ni Bongbong Marcos na magpa-drug test gamit talaga yung buhok. Kasi yun nung time na lumabas yung issue ay, di ba, yung sa ihi lang niya. Dapat sa buhok talaga. Okay? Para malaman talaga kung gumagamit. So dahil doon mga kaloys, wala tayong access, di ba? Ayaw naman nagpa-test yan sa buhok, di ba? So ang ating gagawin nilang, magre-research na lang tayo. Ano yung mga signs kung titingnan lang natin ng tao na masasabi natin na malaking probability na isa siyang addict? Yung mga signs, pag makita mo lang, yung sa kanyang mga expression, sa kanyang mga mata, sa kanyang bibig, at doon natin malalaman kung itong tao na to ay addict. So ito mga kaloys, may video akong ipakita sa inyo. Ito yung drug-induced movement disorder. Okay? So ano yung drug-induced movement disorder? So itong tao na to, makikita dito yung expression. Okay? Sample na expression na malaki ang probability na addict talaga. So, bago dyan mga kaloys, pakita ko sa inyo kung ano yung drug-induced movement disorder. Wait lang pakita ko sa inyo. Okay, kung ano yun. Saan ba yung ano? Dito. Wait lang mga kaloys. Bakit nawala? Wait. Ayan. Okay na. So, itong mga kaloys, sinasabi dito mga kaloys, ano lang natin para diba? You know. Yung first part, sabi dito, common illegal drugs that cause drug-induced movement disorder. Cocaine. Diba? So, ano yung drug-induced movement disorder? Yun yung pakita ko sa inyo na video. So, common illegal. So, ibig sabihin, pag ikaw ay gumagamit ng cocaine, ang side effect niyan, ay ito na nga, drug-induced movement disorder. Okay. Ano yung drug-induced movement disorder? Okay. So, ipakita ko sa inyo mga kaloys. Yung video. So, pakinggan yung mga kaloys. Okay, para malaman nyo rin at magamit nyo rin ito. Halimbawa, may nakasalubong kayo o makakilala kayo na bakit ganun siya. Malaki talaga probability na addict yun. Okay? Yun yung mga signs. Diba? So, panoorin natin mga kaloys. Large portions of his face or grimace. Movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a mod. Sorry mga kaloys. Wait lang. Wait lang mga kaloys. Balik natin. Ayan. Large portions of his face or grimace. So ganyan mga kaloys yung movement daw ng ano. Frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. Disorder. In his facial area, his lower face is pulled moderate pa yan together. mga kaloys. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face and the forehead area as well as the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Very easy to detect, intense, and frequent. So sabi mga kaloys, pag severe na talaga, madali lang ma-detect. Yung una, moderate lang, di ba? Pero kung severe na talaga, yung drug-induced movement disorder niya, ay ganun na. Parang may, may gumagalaw na sa kanyang mga mukha, mga kaloys, di ba? Parang magta-transform na into an alien, mga kaloys. So mayroon pang blinking, sinasabi niya. In this situation, flurries of blinking are seen.
The flurries seem to come and go. He does seem to Hindi have a nagpapakit, slightly mga kaloy, sa pronounced addict blink yan. rate as well. And Yan, one moderate would pa be yung at mga the kaloys. moderate level. Here, the flurries of blinking are nearly continuous, frequent. They appear to be severe, and they're very easy to detect. Yan, mga kaloy, so, This antindi would naman be ng a severe Beautiful Eyes. series of blinking. Ayun, mga kaloys. So, yun daw, paano mo maano, yun daw yung mga signs na mayroong drug-induced movement disorder ang isang tao. Okay? Di ba pinakita ko na niyo, ano yung mga illegal drugs na nagkukos ng mga ganon. Na parati kang nagpapa-beautiful eyes, di ba? Yun pala ay addict. Okay? So, dangerous, mga kaloys. Dapat mag-ingat kayo. Akala niyo nagpapakyut lang. Diba? Addict pala. Diba? Hold upin pala kayo. So, ito mga kaloys, may mga video ako dito. Kayo na ang kayo na ang humusga. Okay? Kayo na ang humusga. Bahala na kayo sa opinion nyo. Okay? Ang sa akin lang, yung sinabi ni Duterte, sinabi ni Senator Cositing, at sinabi ng doktor, okay, na example, para paano natin malaman, by, sa tingin lang. Kasi nga, hindi naman natin sila mapipilit na magpa-drug test. Diba? May karapatan sila na umayaw. So, paano natin matalaman? O yung physical na lang. Kasi nga, kung ano yung kinain nyo, kung ano yung tinake mo, lalabasin sa sa aura mo, sa katawan mo. Diba? Yun yung side effect. So, ito, may nag-post nito mga kaloys. Okay? Baka magalit na naman anyway, wala naman tayong pakialam sa mga analista. Ayan, diba? So, matagal lang, nung lumabas yung issue, dun kay, yung sinabi ni Duterte, ay talagang ginamit ito ng mga pinklawan. Hindi lang pinklawan, pati yung ibang grupo, yung mga Iskonians, mga Basta lahat kasi nga, number one si Bongbong Marcos. Kasi nga, maraming umaasa na babangon talaga. Maraming nabubudol na that time. Hindi pa nila alam, okay, na nabubudol na pala sila. Isa na ako sa nabudol, mga kalos. Kaya okay lang. At least nagising tayo. Yung iba, tulog pa rin. Diba? So, yun, nag-post na ganyan daw. So, syempre, may mga movement, pinakita ko na sa inyo mga kalos. Diba? Yung mga hindi na nakokontrol, yung mga hindi mo alam na nag-move na pala. Okay? Buti lang. Ako, ang hirap. Hindi ako adik. Ayun, mga kaloy. So, yun yung picture. Okay? So, hindi siya picture lang, pero hindi gumagalaw. So, ito mga kaloys, may nag-comment dun sa picture na yan ng isang video ni Bongbong Marcos. Okay? Kayo nang humusga mga kaloys kung ano yung opinion nyo sa ipapakita ko sa inyo. Okay? So, bagalan na. Pabilisan lang muna natin para makita nyo mga kaloys. Okay? Kumain ba siya dyan mga kaloys? May tinga ba siyang tinatanggal sa ngipin niya? Oh, once again mga kaloys. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Nabilaukan ba? Or whatever, hindi naman nabilaukan yan, di ba? So, yan yung movement mga kaloys na inaano rin ng mga pinklawan. Di ba? Kaya titawag siya ng nyewe. Tapos ito na nga, di ba, yung expose ni Maharlika na may nagpupulburon talaga, di ba? Tapos sabihin ng mga nonalista na, ano lang yan si Maharlika kasi hindi nabigyan ng trabaho, napagbigyan daw. Nabigyan ng trabaho o posisyon. Ang probability is very less. Kasi una-una, kung talagang may prueba sila na nanghingi si Maharlika, sana may resibo sila na nagpadala ng resume si Maharlika, di ba? Unang-una, pinaghirapan ni Maharlika yung kanyang citizenship, okay? Yung American citizenship niya. Bakit i-give up niya yun para lang doon sa isang posisyon na alam naman niya na for 6 years lang yun, okay? Hindi mo pa alam, baka ligwakin ka ni Ma'am Shi, di ba? Kasi si Ma'am Shi, dapat ma-please mo siya. Si Mrs. President, dapat ma-please mo siya. So, hindi gagawin yun ni Maharlika. Ang gusto lang ni Maharlika, in-explain na niya na sana hindi putulin yung connection between the OFWs kasi maraming problema ng OFWs. Hanggang doon lang ang gusto niya. Okay? Na hindi pabayaan yung mga OFWs.
Ang nangyari kasi, pinutol. Nung nanalo na, pinutol na yung connection. So, ibig sabihin nun, wala na, nagamit lang. So, yun yung ikinasama ng loob ni Maharlika. Nagsimula doon, di ba? Tapos, may sinabi siyang text, tapos hindi na nag-reply si ano. Tuloy-tuloy na yun, hindi na nag-reply si Liza. So, tuloy-tuloy na yun na wala na. So, yun yung reason. Diba? Tapos ako naman, inaccuse nila na hindi daw ako nagpabigyan ng position. Come on. Hindi ko nga na-meet si Bongbong Marcos o si Liza at hindi din nila ako na-meet. So, paano yan? Wala akong na-meet na politiko. Nagbablog lang ako dito at nagbibigay ng opinion, nag-analyze at nagbibigay ng opinion sa mga balita. Right? Sa mga sources. Yun lang ginagawa ko. So, fake news yung ginawa ni Parlorista. Anyway, maggagawa ko ng reaction. Don't worry. Okay? Kasi, ang engagement mo medyo mataas, okay, bigyan kita ng pansin, di ba? Magpapamasahe tayo mamaya mga kaloys sa isang Parlorista. So, yun yung kay Bongbong. Ito na mga kaloys. Ito, may nag-forward sa akin, okay, yung video nito. Kaya, tungkol dun kay Abalos. Finorward sa akin. Kasi di ba maraming nagme-message sa page natin, tapos sabi niya, oy, tingnan mo to, kapatid ni Budol-Budol man. So, nung tinignan ko yung video mga kaloys, si Abalos pala. Okay, so, tingnan natin mga kaloys, okay, si Abalos, kung pareho ba sila nung pinakita ko sa inyo, yung may drug-induced movement. Okay, ito. Diba? Large portions of his face were grimace. So, yan yung basihan natin. Hindi naman natin pwede silang i-ask na ng drug test, di ba? So, tingnan na lang natin mga kaloys. Nasa sa inyo niya, you be the judge. Bilang voters, okay? Kayo na bahala. Okay? People of Mandaluyong, kayo na ang bahala po. Okay? Nasa sa inyo na yung pasya. Okay? Ito mga kaloys, tingnan natin. Ayun mga kaloys. Is it moderate or severe? Diba? Pare-pareho sila ni Bongbong. Kaya nga nag-send sa akin, tingnan mo to, mukhang magkapatid ni Budol-Budol man daw. Nakita niyo mga kaloys, lalo na yung first part. Diba? Uncontrollable movement. Diba mga kaloys? Ito mga kaloys, tinanong ko yung kakilala ko sa Mandaluyong. Sabi ko, ano bang dyan sa Mandaluyong? Balita ba talaga na may narinig ka ba? Sabi ko, may narinig ka ba na addict tong si Abalos? Alam mo ang sagot niya mga kaloys? Sabi niya, matagal na alam. Sabi ko, really? Kasi nga hindi natin alam si Abalos, taga Mandaluyong siya, hanggang doon lang yan niya, tapos naging MMDA siya ni Pangulong Duterte. So, sabi ko mga kaloys, kung totoo, okay, kung ang judgment nyo ngayon sa pinakita ko kay Abalos, kay Bongbong Marcos, tapos yung drug-induced, tapos yung sinabi ni Duterte about kay Bongbong, sinabi ni Nico Cositeng. So, yun yung mga natin na mga sources. So, ano ang sa tingin nyo? Kayo na mag-judge mga kaloys, okay? Bago ako magbigay ng aking opinion, okay? Kayo muna mga kaloys. Pero bago dyan mga kaloys, may pala tayo, may survey, okay? Ang katanungan natin ay, naghihinala ba kayong addict sina Bongbong Marcos at Benhur Abalos? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!